Hello guys, so pag-usapan natin itong ABS-CBN. So anong update no tungkol dito sa ABS-CBN? So may statement si ABS-CBN President Carlo Katigbak. So siya ngayon ang kasalukuyang namamahala diyan sa ABS-CBN. May statement siya no sa balita diyan sa bilyonaryo no. Ang sabi ni Katigbak, ah ano ba yung sa ano at this time, even if the franchise were granted by Congress to ABS, we would not be able to rebuild our former national network because all the frequencies we used to transmit have already been granted to other broadcasters. At ito pang sabi niya, we have embraced our partnership model and feel that it has been good for us as well as for our partners. So, sabi niya, ang ibig sabihin guys ay kahit na-grant na ng Kongreso yung kanilang bagong prangkisa ng ABS-CBN ay hindi pa basta-basta no makakabalik itong ABS-CBN. Una, yung kanilang dating frequencies ay nabigay na sa iba no. Yung Channel 2, yung Channel 23 at iba pang channels no ay binigay na sa ibang franchise. So mahirap pa rin no kahit nag-grant na yung kanilang bagong franchise ng ABS-CBN ay mahirap pa rin no makabangon dahil una yung kanilang old frequencies ay binigay na nga no sa ibang may-ari diyan sa ibang franchise. Tapos ikalawa, nagpo-focus sila no sa kanilang content, pakikipag-collab sa ibang mga TV networks like GMA at TV5. So yan yung focus ng ABS-CBN, yung kanilang content una at yung kanilang ikalawa yung kanilang collaboration no sa ibang mga networks gaya ng GMA7 at TV5. So ako guys no, anong masasabi ko dito? So doong mga nakaraang buwan ay merong mga bills no diyan sa Kongreso kung saan nag-file itong si Salceda. So ngayon itong si Salceda natapos na yung termino niya sa Kongreso. So meron pang mga congressman diyan na iba't ibang version na pina-file about dito sa new franchise ng ABS-CBN. So yung isa pang congressman, I think nandiyan pa si Rufus Rodriguez, nandiyan pa si Richard Gomez. So may iba't ibang mga version itong mga kongresista na tungkol dito sa panibagong franchise ng ABS-CBN. So ang layunin ng mga kongresista kung bakit nila gustong ibalik itong ABS-CBN sa TV, sa free TV ay dahil kailangan ng TV network ng competition. Kasi sa nakikita natin ang talagang namamayagpag no sa totoo lang itong GMA7. So yung GMA7 lang talaga ang namamayagpag lalo no. So dati silang dalawa talaga naglalaban. So ngayon GMA7 na lang. Kasi itong TV5, so lumalaban itong TV5 nakikipag-compete din sa GMA7. Kaso mahirap pa rin no sa TV5. Pero ang nakakabawi lang dito sa TV5 ay nandun na yung mga ibang programa ng ABS-CBN gaya ng Batang Quiapo, yung mga teleserye. Tapos ang problema pa sa TV5 ay wala silang sarili nilang talent no. Di kagaya sa ABS-CBN. Kasi sa ABS-CBN ang advantage nila ay meron diyan halos mga kilala yung mga naglalaki ang artista nandyan sa kapamilya. Tapos itong TV5 para nagko-collab lang no diyan sa ABS-CBN. Tapos sa Viva pa no. Nag-collab din ng TV5 sa Viva. Kaya wala silang wala silang homegrown talent na titatawag. Kasi gaya nila yung sa balita si Jerby, yan si Kalad Karen, si Dimples Romana, si Miles Ocampo, si Bulaga, si Ma Salvador.
galing yan. Hindi yan homegrown. Galing yan ng ABS-CBN. Parang homegrown na rin ng ABS-CBN yan. No, hiniram ng TV5 kasi wala yung ABS-CBN. Tapos meron silang yung Media Quest, yung parang talent management nila, tapos entertainment. Makikita mo rin yung mga talent nila eh. Halos karamihan dyan, mga nasa ABS-CBN. So, yun ng isang dyan, no? Kaya namamayag pa gayon itong GMA7 at gusto ng mga kongresista na kailangan ng mga competition, lalo na sa television, no? Ang isa dito ay yung plano nila na bigyan ng panibagong year, no? Additional mga 25 years itong ABS-CBN, no, sa kanilang franchise. So nagsabi na si si Katigbak na magpo-focus lang sila, no, diyan sa kanilang content, no, kasi malakas naman din sila sa internet. Tapos meron silang cable. Tapos yung isa pa, no, yung good news diyan, yung DZMM ay bumalik na, no. Pero sa panibagong parang panibagong franchise, no. Kasi yung old na DCMM na parang hiniram na ata, no. Yung old frequency ng DCMM parang hiniram na yun sa iba. So parang nasa bagong franchise itong DCMM. So yun. Tapos what if kung ipapasa ng Kongreso yung panibagong franchise tungkol dito sa panibagong franchise ng ABS-CBN. So yun yung dyan, no. Tapos kasi kapag na grant na yung franchise nila, magsa-start sila, no, sa parang magsa-start sila sa uno, no. Magsa-start sila sa scratch, no. Itong ABS-CBN at marami rin silang na nawalang frequencies, no, yung sabi ni Katigbak, at saka parang bumabangon pa yung ABS-CBN kasi maraming nawala eh, no, sa after na hindi sila nag-grant, no, nung 2020, no, hindi ako nagkakamali. So yan yung challenge diyan sa ABS-CBN. So ang focus talaga sabi ni ABS-CBN President na si Katigbak ay magpo-focus sila, no, diyan sa kanilang content at pakikipag-collab, no, sa ibang mga TV networks at iba pang mga platforms. So medyo yan yung talagang focus muna ng ABS-CBN. So what if kung may mga networks, yung mga franchise na networks na pinag-iisipan nila na ibenta na yung kanilang franchise. So of course, nandyan din yung ABS-CBN, no, led by Katigbak at Lopez. So yan. So hindi muna yan ang focus. Parang sabi nila susuko na. So I think hindi pa rin susuko yung ABS-CBN. Tingin ko yung ABS-CBN hindi pa rin sila susuko, no, sa pagbalik nila, no, sa free TV. So parang ang gusto ng ABS-CBN dito ay magpo-focus muna sila sa kanilang platform, no, sa kanilang content at pakikipag-collab muna, no, sa ibang kasi kitang pinag-uusapan dito eh, no. Kapag siguro malaki na yung nila, nakabawi na yung ABS, ay pwede na silang no, kung merong mga franchise network dyan na gustong ibenta yung so pwede makipag-negotiate kung ABS-CBN at kunin yung kanilang at yung sa pagdating naman sa I think hindi pa rin susuko yung ABS, tingin ko, lalo na yung sa franchise renewal, no. So hindi pa rin sila susuko, parang sinabi lang nila na magpo-focus muna sila, no, diyan sa platform. So yan yung update, no, yung development diyan sa ABS-CBN. So ako guys pabor man ako na talagang ibalik na, no, yung ABS. So tama yung Kongreso dapat kailangan diyan may competition, no, lalo na sa TV network, no, kasi ang namamayagpag ngayon sa totoo lang itong GMA7. So yan guys ang topic natin sa araw na ito.